It's fantastic sa metal at plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Pilipinas, oras natin, 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Linggo, May 10, 2026. Sa pangalan po ni RH5 Val Gonzales, samahan niyo po ako hanggang alas 7 ng umaga dito sa Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Sa ulo ng ating mga balita, 25 na lugar sa bansa nanganganib na masa pool ng Danger Level Heat Index ngayong araw ayon sa Pag-asa. Mega Balita Linggo. Bagyong Kaloy inaasahang hihina pa at isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bantay sarado ng Pag-asa. Mega Balita Linggo. International Criminal Court kinumpirmang wala pang inilalabas na public arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Senador, bibigyan po ng due process ng Philippine National Police. Mega Balita Linggo. PGMN founder mabanta at apat na iba pa nakalaya na matapos magpiyansa. Mega Balita Linggo. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan po ngayong linggo. Mega Balita Linggo. Sa detalye ng ating mga balita, nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na aabot sa Dangerous Heat Index level ang 25 na lugar po sa bansa ngayong araw. Ayon sa Weather Bulletin, ilan sa mga lugar na posibleng umabot sa 44 degrees Celsius na heat index ay Lawag City, Dagupan City, Cuyo Rojas City at Dumangas. Nasa 43 degrees Celsius naman ang posibleng damang init sa ilang lugar tulad po ng Tuguegarao City, Iloilo City, Cavite City at ipang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, inaasahang aabot naman po sa 42 degrees Celsius at heat index sa ilang lugar kabilang po ang Ninoy Aquino International Airport. Dito po yan sa Pasay, maging po sa Clark International Airport at Butuan City. Ayon po sa Pag-asa, itinuturing po na mapanganib ang heat index mula po sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Kapag matagal na na-expose sa ganitong init, maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at iba pang sakit na may kaugnayan sa sobrang init. Pinapayuhan po ang publiko na umiwas sa matagal na pagbilad sa araw, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit upang makaiwas sa heat-related illnesses. Mega Balita Linggo. Samantala, bahagya pong bumagal ang Bagyong Kaloy habang nasa karagatang sakop ng Hilagang Silangan ng Mindanao. Batay sa 5 AM bulletin ng Pag-asa, huli po itong namataan sa layong 925 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro, pagbugso nga abot sa 80 kilometers per hour at kumikilos pakanluran hilagang kanluran na may kabagalan po na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inaasahang hina ito bilang tropical depression na lamang ngayong araw at wala namang inaasahang epekto sa ating bansa. Pakinggan po natin si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa. Ito nga pong Bagyong Kaloy, dagdag ko lamang po, naasahan po natin masihina po ito ngayong araw, maaaring maging tropical depression na lamang ngayong possible po this afternoon or evening, and by tomorrow ay posible nga po itong maging low pressure area na lamang. Actually, yung nakikita natin ngayon, light to moderate rains, possible pa rin naman sa may northeastern side ng Mindanao and also sa may eastern section ng Visayas. But yung ganyang klase po ng mga pag-ulan, possible po yan by Monday and Tuesday po.
Samantala, mayroon namang binabantayang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 2,715 kilometers east of northeastern Mindanao. Mega Balita Linggo. Sa iba po nating balita, kinumpirma ng International Criminal Court na wala pang public arrest warrant na inilabas sa Pilipinas. Kaugnay ito na nagpagbalita ng may ICC warrant na laban kay Senator Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant pero mag-uumpisa na silang maghanda para rito. Sabi ni Remulla, bubuo sila ng task force na mayroong 10,000 na tauhan para sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Kinumpirma naman ni Remulla na si De La Rosa ay nasa Davao Region. Matatanda ang unang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla sa DZRH noong November. Nang nakaraang taon na naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Mula noon ay hindi na muling nagpakita pa ang senador. Mega Balita Linggo. Kaugnay po niya, nakahanda ang Philippine National Police sa posibleng contingency measures. Kaugnay ng mga ulat na may inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ayon sa PNP, kikilos lang sila batay sa mga legal na kautusan at alinsunod sa umiiral na batas, mga alituntunin at proseso. Binigyang diin ng pambansang pulisya na anumang hakbang kung kinakailangan man ay isasagawa ng may pagtalima sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao. Patuloy namang mahigpit na koordinasyon ng PNP sa Department of Interior and Local Government o DILG at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na lahat ng magiging aksyon ay naaayon sa umiiral na legal at operational protocols. Kasabay po nito nanawagan ng PNP sa publiko na maging mapanuri at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon online. Mega Balita Linggo. Sa iba po nating balita, nakalabas na ng kulungan si Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at apat na iba pa matapos makapagpiyansa. Kaugnay ito ng kasong robbery extortion na isinampa laban sa kanila dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pinalaya sina Mabanta at ang apat niyang kasama matapos makapagpiyansa ng tig 120,000 pesos. Matatanda ang inaresto ng NBI ang 5 sa isang entrapment operation noong Martes ng gabi, May 5, 2025. Mariin namang itinanggi ni Mabanta ang extortion at iginiit na isang set-up ang pag-aresto at wala umano silang ginagawang krimen. Mega Balita Linggo. Samantala, abiso po sa ating mga motorista. Nakaamba po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng mag-rollback ng humigit kumulang 9 pesos and 50 centavos ang diesel, habang 13 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Halong bad news naman dahil may aasahang hanggang 50 centavos ang taas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Batay po ang pagtaya sa 5 araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado. Mega Balita Linggo. Sa ating pong pagbabalik, raratsadahan pa rin natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Ang ating pong oras, 6:17 ng umaga. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa RH kasama si Val Gonzales, Mega Balita Linggo. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales, Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Sa pangalan pa rin po ni RH5 Val Gonzales, samahan niyo po ako hanggang alas 7 ng umaga dito po sa Mega Balita Linggo. Siyempre po ito si Wina Pearl Hesoro. Mega Balita Linggo. Sa detalye pa rin ng ating mga balita,
Nanawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siyang chairman ngayong taon ng ASEAN, nagkaisa ang foreign ministers na ipanawagan ang pagpapahupa ng karahasan at pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pagitan ng US, Israel at Iran. Sabi po ni Pangulong Marcos, nasa limbo ang lahat dahil sa maraming tanong gaya na lang ng totoong sitwasyon ng ceasefire at umano'y ugnayan ng gulo sa Israel at Hezbollah. Mega Balita Linggo. Kaugnay po niya, nanawagan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ng self-restraint o pag-iwas sa mga hakbang na maaaring magpataas ng tensyon sa South China Sea. Bahagi ng South China Sea ay pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at tinawag ngayon ng mga Pilipino bilang West Philippine Sea. Sa chair statement ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, nakasaad ang pagkakasundo ng mga nasyon sa payapaang pagresolba ng mga sigalot sa rehiyon, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Winelcome din ng ASEAN leaders ang paggulong ng negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea na matagal nang nabalama at nakaladkad ng higit isang dekada. Mega Balita Linggo. Samantala, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairman ng ASEAN na maisa sa pinal ang Code of Conduct sa South China Sea ngayong taon. Binigyan din ng presidente na hindi magyayabang o magyayong ang economic cooperation, halimbawa kung hindi naman magkakaroon Code of Conduct sa rehiyon. Tukoy po ang Code of Conduct sa maging panuntunan ng ASEAN at China hinggil sa usang may kinalaman sa South China Sea. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na nag-commit ang mga bansa sa Silangang Asya, nasapan pa ang Code of Conduct ng madalas. Mega Balita Linggo. Sa iba po natlita, dumating na sa bansa ang pinabagong offshore patrol vessel Philippine Navy na tatawa BRP Lacandula. Winelcome sa isang seremonya sa Naval Operating Base sa Subic, Arcong nakatakda o nakapang-i-commission bago i-deploy sa active duty. Buwan ng HD Hyundai Heavy Industries, inaasahang makatutulong ang barko sa maritime security operations ng Pilipinas. Binigyang diin ng hukbong dagat ang kahalagahan ng pangalan ng sea vessel. Halaw kay Raja Landula ng doon na simbolo umano ng tanga at mahusay na pamo. Mega Balita Linggo. Sa iyo nating balita, nakausap na ng pamahalang 38 na crew ng cruise ship na MV Hondius tapos itong ma-isolate dahil sa out ng hantavirus sa Atlantic Ocean. Ayon po kay Migrant Work Secretary Hans Leo Kakdaka, nagnegatibo ang sa nakamamatay na vice ang Filipino seafarers. Pero patuloy umano silang pinonitor ni Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa ni Kakdag ang pahayag ang via video call ang mga Pilipino pinuri sa kanilang serbisyo. Sa pahayag ng dalawa sa mga pasahero ng MV Hondius na inilabas sa media, inilarawan ang mga Pilipinang top-notch sa trabaho. 3 ang nasawi sakay ng MV Hondius dahil sa hantavirus. Bagay na pinagmumulan ngayon ng diskusyon hinggil sa pinangangambahang bagong pandemya. Mega Balita Linggo. Inaprubahan na ng International Criminal Court ang pagkalas ni Associate Counsel Dov Jacobs bilang illegal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa ICC. Base sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3, pinayagan si Jacobs na umatras bilang Associate Counsel epektibo nitong May 8, 2026.
Nakasaad sa dokumento na nagpahayag umano si Duterte ng interes na reorganisa ang kanyang defense team bilang paghahanda sa trial phase ng kaso. Ayon pa sa ICC, walang magiging abala o prejudice sa proseso ng pagpahayag sa pagkalas ni Jacob. Mega Balita Linggo. Habang nagpasalamat si Nicolas Kaufman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pagbibitiw nito bilang lead counsel sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. Ayon kay Kaufman, isang pribilehiyo ang maging abogato ni Duterte. Aniya, nagpapasalamat din siya sa libo-libong taga-suporta ng dating Pangulo na nagpakita ng pagpapahalaga sa kanya. Sa oras umano na maaprubahan ang kanyang withdrawal, kumpiyansa siya na nasa mabuting kamay si Duterte. Una rito, personal na binisita ng defense team ang dating Pangulo nitong nakaraang araw kung saan pinahayag ni Duterte ang plano niyang kumuha ng bagong kinatawan. Bahagi umano ito ng plano ni Duterte na reorganize ang kanyang legal team bilang paghahanda sa naanta o nalalapit na paglilitis sa kasong crimes against humanity na kanyang kinaharap kaugnay ng war on drugs. Mega Balita Linggo. Sa iba po nating balita, itinanggi ni House Justice Committee Chairperson Jervil Ruistro ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na may suhulang naganap para pagulungin ang impeachment proceedings laban sa opisyal. Sa isang forum, sinabi ni Ruistro na walang kumausap, nag-offer o kahit nanakot sa kanyang 2 buwang pananatili sa nabanggit na komite. Gayon din itinanggi ni Ruistro ang hiwalay na akusasyon ni Senador Amy Marcos na may incentive package umanong alok sa mga kongresista nga boboto para ma-impeach si Vice President Sara. Batay sa presidential scissor, aabot sa 5 milyong pisong cash, 3 milyong pisong maintenance kada buwan at 150 million pesos na pondo sa proyektong aloka. Alok umano sa mga mambabatas. Mega Balita Linggo. Samantala, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasaayos ng gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa bayan ng Tuba, Benguet. Ayon sa Department of Public Works and Highways, mahalagang maayos agad ang kalsada dahil sa nananatili itong peligroso. Nagdudulot din umano ito ng mabagal na daloy ng trapiko para sa mga turista, motorista at mga commuter na bumabiyahe paakyat at pababa ng Baguio City. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisimula na po sa bukas ang rehabilitasyon ng kalsada gamit ang GAB methodology na mas mabilis, mas matibay umano laban sa Target ng DPWH tapos ang proyekto sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan lamang. Nasira ang naturang tulay sa ganpo ng Super Typhoon Nando noong nakaraang taon o 2025. Mega Balita Linggo. Sala, kilala naman po ng public at office bilang broadcaster ang DZRH core na si Angelo Palmones. Ginawaran ng parangal si Palmones sa ikasyam na MLE Grand National Convention ng PAO sa Pasay City kagabi lamang po yan. Ayon po sa tanggapan, naging boses si Palmones ng mandatong maghatid ng serbisyo sa mga may hirap na kailangang humarap sa mga korte at ibang kwasay judicial agencies sa bansa. Makailan lamang po ginawaran din si Kuya Angel sa awards ng University of the Philippines News Center o News sa radyo. Mapapanood ang veteranong mamamagsa sa kanyang programang Magandang Umaga sa Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng umaga.
Samantala, tunog ang isang pabrika ng mosquito candy Bulacan kahapon hindi pa matukoy na dahilan. Ayon sa mga bumbero, madaling araw ng sumoy sa New Coco Industrial Manufacturing Operation na matatagpo sa Pandi Industrial Park sa Barangay Kupang. Sinabi po ni Manuel Lucban Jr., Provincial Disaster Reduction and Management Officer, na umabot sa first alarm ang sunog bago ito tuluyang naapula alas 9:33 ng umaga kahapon. Samantala, wala naman pong naiulat na nasawi o nasugatan na dahil sa sunog. Mega Balita Linggo. Sunog pa rin po dahil aabot sa 100 na pamilya ang nawalan ng bahay matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Quezon City kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula po ang sunog bandang alas 5:50 ng umaga at mabilis na umabot sa ikalawang alarma makalipas lamang ang 3 minuto. Ayon kay Rodrigo de los Santos, Commander ng Quezon City Fire District Station 1, pinatay ang nasa 50 na kabahayan sa kahabaan po ng Mindanao Avenue sa Barangay Bagong Pag-asa ang nasunog. Nagsimula umano ang apoy sa 2 palapag na bahay na yari lamang sa light materials. Samantala, agad namang nagbigay ng relief goods ang pamahalaang lungsod ng Quezon City para sa mga residente nga naapektuhan ng sunog. Sa ating pong pagbabalik, taratsadahan pa rin natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. At syempre, babatiin naman po natin ang ating mga nanay. Dahil ngayong araw ng Linggo, May 10, 2026, ay Mother's Day. Mamaya po, babatiin po natin sila sa ating pong pagbabalik. Ang ating pong oras, 6:34 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kung gumagana, ipinakikinabangan ng tao. Bakit ka pa mag-iisip? Di mangungka ka na lang. What's ironic about this? Itutuloy na lang. If your tax base is horizontal, you don't need to go vertical. Mag-demand kayo. You should demand. Mag-demand kayo. Better services, better leaders. And this is not an advocacy. We mean it. We practice it. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, HRH. 6:37 na po ng umaga. Nasamsama ng mga pulis ang tinatayang 2.07 million pesos na halaga ng illegal na vape products sa Caloocan. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, naharang ng mga pulis ang kontrabando sa kahabaan ng 12th Avenue sa Barangay 100. Nakita umano ng mga pulis na nagroronda ang dalawang lalaki na nagsasakay ng mga vape products sa isang van bandang alas 2:40 ng madaling araw sa Grimaldo Street. Nang inspeksyonin ng mga otoridad, natuklasang walang tax stamps mula sa Bureau of Internal Revenue ang mga vape products na paglabag umano sa Republic Act 8424 o Tax Reform Act. Kabuang 18,000 na vape pods ang nasamsa mula sa mga suspect na haharap din sa kaso dahil sa paglabag sa Comprehensive Vape Regulatory Act o Regulation Act. Sinabi ni Major General Anthony Abirin na galing sa ibang bansa ang mga vape at dumaan sa isang local middleman na may koneksyon sa foreign supplier. Mega Balita Linggo. Samantala, makakatanggap ng tig 200,000 pesos na financial assistance ang 42,000 na barangay sa buong bansa sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program na pinondohan ng Social Civic Projects Fund ng Office of the President. Sa panayam kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Georgina Hernandez yang sa special on Saturday, kinakailangan lamang magpasa ng kaukulang dokumento o magpasa ng kaukulang dokumento ng mga barangay hanggang sa June 30 upang makatanggap ng naturang assistance. Inilaan din aniya ang kalahati ng pondo para sa college scholarship at ang isa pa ay para sa mga kinakailangang equipment na makatutulong sa lahat ng residente ng barangay. Pakinggan po natin si Yusek Yang. Kung may nararanasan nga na pagtaas ng bilihin yung bawat pamilya, baka sabihin mo na, anak, tumigil ka munang mag-aral. Pero ito po, yung nakita na programa para siguraduhin na tuloy-tuloy at makagraduate yung ating mga college students. 5 kada barangay, so 200,000 scholars nationwide. At yung kalahati naman po, yung 100,000 pesos, ito yung gagamitin ng mga barangay para bilhin kung ano yung mga kinakailangan nilang mga gamit sa barangay para makapagserbisyo pa ng maayos sa kanilang mga constituents. Samantala, mababa na ang halaga ng pagpapa-install ng solar rooftop ngayon. Ito po ang naging paghihikayat ni Tektay o ni Tetchi Capellan, chairperson ng Philippine Solar and Storage Energy Alliance, sa publiko na gumamit ng naturang alternative energy source. Sa panayam kay Capellan sa special on Saturday, sinabi niya na umaabot na lamang sa 70,000 ang 1 kilowatt ng solar. Sa pagtaya ni Capellan, bababa ang 10,000 na bill ng kuryente na mahigit 3,000 kada buwan, kaya ang investment sa pagpapakabit ng solar ay mababawi sa loob lamang ng 4 na taon. Malaking tulong ito para sa mga kababayang talagang nangangailangan, lalo na sa gitna ng krisis ngayon sa langis. Pero giit ni Capellan, ang tanging magiging mahirap sa pagpapalagay ng solar panel ngayon ay ang napakaraming permit na kunin sa mga ahensya at lungsod. Pakinggan po natin si Capellan. Kasi bago ka maglagay ng solar sa bubong mo, kailangan pumunta ka sa munisipyo.
o kaya sa City Hall. Kasi kailangan naman nila talaga siguraduhin na safe yung solar mo, hindi makakakos ng sunog at hindi magkakaroon ng problema sa mga kapitbahay mo. Ngayon, ang gusto naman namin, naiintindihan naman namin yon, pero ang gusto namin sana iisa ang requirement ng LGU. Sabi namin sa DOE, pwede ba tulungan mo naman kami, i-harmonize natin yung rule sa lahat ng LGU. Magkaroon tayo ng standard para iisa lang yung madali ang permit. Samantala, abot sa 1,213 hektarya ng agricultural land sa Albay ang naapektuhan ng volcanic ash mula sa kamakailang pagbuga ng abo ng Mayon Volcano. Ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, 1,039 na hektarya sa mga naapektuhang lugar ay taniman ng palay, habang ang natitira naman ay iba pang pananim. Gamit po ang paghahambing ng satellite images bago at matapos ang pagputok noong May 2, tinatayang kasing lawak umano ng Mandaluyong ang lawak ng mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Patuloy namang nagbibigay ng datos ang PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council upang makatulong sa pagtukoy ng mga prioridad na lugar para sa response operations. Kaugnay po niyan, nakapagtala po ang PHIVOLCS ng 27 na volcanic earthquake sa paligid po ng Mayon Volcano, isang linggo matapos ang pagdaloy ng pyroclastic density current o uson sa mga dilis-dis nito. Ayon sa PHIVOLCS, kabilang sa mga naitalang pagyanig ang 3 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 4 na minuto. Bukod dito, nakapagtala rin ang ahensya ng 380 na rockfall incidents at 2 uson signals sa nakalipas na 24 oras mula po noong Biyernes. Noong Biyernes lamang nagbuga rin ang Mayon ng 2,785 na tonelada ng sulfur dioxide. Nananatili naman pong nasa alert level 3 ang bulkang Mayon, kung saan ang kahulugan po nito ay may magmatic unrest o mataas na aktibidad sa loob ng bulkan. Mega Balita Linggo. Samantala, pinapatay ng dahan-dahan ang ating mga magsasaka. Ito po ang pahayag ni Davao veteran journalist Serafin June Ledesma Jr. sa special on Saturday kaugnay ng panukalang pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas. Kinwestiyon ni Ledesma ang dahilan ng pagbaba ng tarif sa bigas at patuloy na pag-import nito sa ating bansa. Dahil ayon kay Ledesma, ang imported na bigas ay nasa 20 pesos per kilo na siyang patuloy na nagpapahirap po sa mga magsasaka na ibinibenta ang kanilang palay sa 16 pesos lamang. Pakinggan po natin si Ledesma. Ano bang rason kung bakit ibinaba yung tariff on rice importation from 35 to 15% pagkatapos aangkat ng bigas sa ibang nasyon tulad ng Vietnam, ipagbili dito ng 20 pesos per kilo. Kung tingnan mo, maganda. Pero ang sinasakal mo naman at pinapatay mo ng dahan-dahan ay ang ating mga magsasaka. Sa iba po nating balita, 2 katao ang nasawi habang isa pa ang nawawala matapos ang umano'y treasure hunting activity sa isang kuweba sa Dagohoy sa Bohol. Kinilala po ang mga nasawi na sina Marcelo Ogis at Raimundo Valmoria na pinaniniwala ang nasawi dahil sa suffocation. Habang ang isa pang nawawala ay si Guadicio Anasco o Anyasco. Ayon kay Municipal Disaster Officer Erwin Cahilio, naghukay umano ang mga biktima ng butas sa loob ng kuweba sa Barangay Poblacion upang maghanap ng kayamanan. Gayunman, pansamantalang itinigil ni Mayor Sofronio Apata ang search and rescue operations dahil sa panganib na dulot nito sa rescuers. Sinabi ng mga otoridad na mahigit 1 buwan nang umano'y nagsasagawa ng operasyon ang mga biktima sa loob ng kuweba. Nakita rin ng rescue team sa loob ang generator set
hagdan jackhammer, extension cables, headlight gasolina, at isang makitid na hukay sa loob ng kuweba. Mega Balita Linggo. Samantala, nasawi ang isang sundalo habang sugatan naman ang 4 na iba pa matapos ang maaksidente ang sinasakyan nilang military truck sa barangay Karamutan sa Villasi sa Pangasinan. Ayon sa kapulisan, pabalik na sana sa kanilang kampo sa Tarlac ang mga sundalo galing po sa balikatan exercises. Binabaybay ng truck ang Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway nang biglang pumutok ang isa sa mga gulong nito. Nawala ng kontrol sa sasakyan ang driver dahilan para magpagulong-gulong ang naturang truck. Dead on the spot ang isa sa mga sundalo habang naisugod pa sa ospital ang ibang kasamahan nito. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naturang aksidente. Mega Balita Linggo. Tinupok naman ng apoy ang humigit kumulang 150 na bahay sa sunog na sumiklab sa barangay 23C, Mini Forest Boulevard, Davao City nitong Biyernes ng gabi. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ika-4 na alarma ang naturang sunog. Karamihan anya sa mga bahay ay nakatayo sa ibabaw ng dagat, kaya naging pahirapan ang pag-apula sa naturang apoy. Isang 28 years old na lalaki rin ang nasaktan at nagtamo ng second-degree burn. Tinatayang nasa 200 na pamilya ang nawala ng tirahan at ngayon na nanuluyan sa covered court ng barangay. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Mega Balita Linggo. Tayo po muna ay maghanap buhay. Ang ating pong oras, 6:49 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dila sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH. Anim na minuto na lang po bago mag-alas 7 ng umaga. Sa pangalan pa rin po ni RH5 Val Gonzalez, ito po yung nakakasama Wina Pearl Hesoro. At bago po tayo magpaalam, gusto ko lang din batiin ang Happy Mother's Day sa lahat po ng nanay, mama, mami. Sa mga nakikinig at nanonood dyan ng mga nanay, Happy Mother's Day po. Sabi dito sa ating Facebook Live ni Sir Alan Francisco, pinapabati niya ang kanyang nanay na si Nanay Nori Francisco. Pati daw ang kanyang biyana na si Henny Laurenti ng Navotas. Happy Mother's Day po. At Happy Mother's Day din daw sa kanyang may bahay. May bahay ni Ruben Paulite na si Eden Paulite. Happy Mother's Day po. At syempre ang aking nanay, ang aking Mama Gina dyan po sa Sorsogon. Happy Mother's Day. At syempre sa aking kapatid, sa aking ate na si Ate Abi. At ang aking dalawang sister-in-law, Ate Lira at Ate Rona. Happy Mother's Day. Sa lahat ng aking tita, Happy Mother's Day. At sa mga kasamahan namin dito po sa trabaho na nanay, mami at mama, Happy Mother's Day po. Kasama si Val Gonzalez. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Sa pangalan po ni RH5 Val Gonzalez, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan sa Mega Balita Linggo. Ito po si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega